Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nako, ito na nga yung sinasabi ko. Ito ay tungkol sa sabungero issue. Isang nagreklamo na naiwan ng nawawalang sabungero. Ito yata ay asawa ay nilapitan mismo ng kanyang kapatid at inofera ng 1.5 million pesos para iurong ang kaso kay Atong Ang at pipirma daw ng apidabit na i-atras niya at hindi siya naniniwala sa mga sinasabi ni Patidungan. Kaya ano sa palagay niyo mga kababayan, mga ka-Golden Boy, bakit mismo kapatid niya ang nagbigay sa kanya ng, ng pera, ng suhol? Milyonaryo ba yung kapatid niya na mamimigay lang ng 1.5 million? Grabe no, kaya gapangan na ito mga kababayan. Kaya ito ang ulat ng GMA 24 saksi, Emil Sumangil. Kapatid ng isa sa mga nawawalang sabungero ang umano'y nagtangkang manuhol sa isa ring kaanak para iatras ang kaso laban sa negosyanteng si Atong Ang ayon sa PNP-CIDG. Nakausap ko rin ang tinangkang suhulan na pinapipirma umano ng salaysay para bawiin ang mga akusasyon sa mga sangkot. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Pagsisiwalat mismo ng PNP-CIDG ngayon ang kanilang inaresto kahapon dahil sa tangka umanong panunuhol para iatras ang demanda laban sa negosyanteng si Atong Ang at sa iba pa. Mismong kapatid ng nawawalang sabungero na si John Claude Inonog. Inaresto ito at ang kanyang asawa matapos alukin ng 1.5 million pesos. Nako, ang laki no. Bakit kaya kapatid mismo ang umalok? Siguro bilyonaryo yung kapatid niya at bakit iatras ang kaso kay Atong Ang? So ibig sabihin lang nito ay ginapang ni Atong ang kapatid nitong naiwan ng biktima na sabungero. Ito yata yung asawa. Ginapang para kapatid mismo ang magkumbinsi na okay, tanggapin nyo 1.5 million ito, iatras nyo na ang apidabit nyo at ang apidabit laban kay Atong Ang iatras at pirmahan ang mga ganitong apidabit din. Kaya medyo di ba, kaduda-duda, at hindi lang kaduda-duda, klaro naman yan na hindi talaga pera ng kapatid yon na ibibigay lang 1.5 million eh. Meron nga dito, ayan sa litrato, ang kapal-kapal niya, yan ay 1.5 million yan, mga kababayan, yang nariyan. So 10 bundle yan at may kalahati. Kaya totoo ang sinasabi ko na unti-unting ginagapang ni Atong Ang lahat ng testigo. Yung iba ay inoperan talaga ng kondominium eh. Tsaka yung iba binilhan ng luxury cars, ng SUV para manahimik na. At well, kung ano-anong magagandang offer eh. Hanggang sa sabihin natin ay 2 na lang o 3 ang maiwan dyan, hihina na ang kaso kay Atong Ang at mawawala na, malulusaw na. Kaya ito ang nakapanglulumo na eksena sa bungero issue dahil nga hindi lang humihina ay unti-unting nalulusaw dahil binabayaran ang mga naiwan ng mga biktima. Okay, balik tayo kay Emil Sumangil ng GMA 24 Oras. Ang dating kinakasama ni Inonog na si Jaja Pilarta. Ayon kay Pilarta, una siyang kinausap ng ama ni Inonog. Sasamahan kita sa kanya, kayo mag-usap, ikaw magsabi kung anong kailangan mo ng negosyo, kung anong kailangan. Basta willing siyang tumulong. Etong lahat ng ito, ano po ang kapalit? Meron ba? Sabi niya sa akin, yun nga daw po na kailangan, hindi na ako magsasalita. Babawiin ko lahat ng mga sinabi ko. Ipinakita sa akin ni Pilarta ang pinapipirmahan sa kanyang affidavit of desistance kung saan nakasaad na walang katotohanan ang mga nauna niyang akusasyon. Nakalagay rin dito na nilinlang at pinapaniwala lang siya ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan para maghain ng reklamo. Hindi ito nilagdaan ni Pilarta. Pinasinungalingan ng ama ni Inonog na si Butch ang paratang ni Pilarta. Ako nga yung nagdemanda sa grupo nila eh. Bakit ko papaatras sa kanya? Thankful na nga ako dahil lumutang yung alias Dondon. Pero para iling pa nila ako kay Atong Ang, ay malabo ata yan. Dagdag niya, ang perang dala ng kanyang anak para iabot kay Pilarta ay hindi suhol, kundi sustento para sa anak nila ni John Claude. Jaja, hindi ko alam kung saan tayo patutungo nito pero bahala ka na. Walang kapatawaran niyang ginawa mo sa mga anak ko dahil
nakikipag-usap sa ng maayos sa mga anak ko, iba na palang na-entrapment ka na palang ganyan. Nako, sandali lang ha. Bakit naman magbigay pa ng 1.5 million? Sino ba itong asawa nitong si Peralta? Ano bang trabaho nung ama? Di ba bilyonaryo ba yon at mamimigay lang? At bakit kailangan i-atras ang kaso? Kung yan talaga ay suporta lamang sa asawa ng sabungero, kung suporta lang, bakit may pipirmahan na affidavit na i-atras kay Atong Ang? I-atras yung kaso kay Atong Ang. Bakit ganun? Kaya yung papel na pinapirmahan, yung affidavit, ay pwedeng anuhin yun eh. Pwedeng i-submit sa DOJ at isang magagamit yun na ebidensya na binibili na ni Atong Ang ngayon ang mga testimonya ay baliktarin, di ba? Ipabaliktad yung mga testimonya ng mga naiwan ng mga kamag-anak ng nawawalang sabungero. Kaya ang gulo-gulo nitong ama eh. Sabi niya, bigay lang para sustento. Eh kung sustento, bakit ang papirmahan ay iatras yung kaso kay Atong Ang? Dapat hindi ganun. Kung sustento, yung papirmahan doon ay natanggap ang sustento. Wala nang Atong Ang dyan. Eh bakit may Atong Ang pa? At may doon patidungan pa na i-withdraw daw yung kay Dundon yung suporta. Kaya sigurado ang kamag-anak ng asawa nito ang nilapitan ng mga tauhan ni Atong Ang para sila mismo ang magkumbinsi dahil nga ito ay asawa ng anak noong nagsalita kanina. Ang gulo-gulo, no mga kababayan? Klarong-klaro naman galing kay Atong Ang yung pera eh. Ano sa palagay nyo? Pag-comment mamaya. In the meantime, balikan natin si Amel Sumangil. Sana noon pa lang po binulabog ko na sila para ibigay yung pera ng mga bata. Mag-isip na siya, nawalan ka na ng anak. Ngayon pinain mo pa yung anak mo ulit. Tumahimik na kayo pero wag niyo akong pakialaman kung anong ginagawa ko. Ang kaanak ng iba pang mga nawawalang sabungero, nababahala. Nakakalungkot kasi parang feeling namin parang ginigiba kami. Tama. Parang pinipigilan kami kumuha ng justice. Lalo na merong perang involved, tapos meron pang recantation na pinapapirmahan. Sana naman kung sino man sa kanila ang mga nagpabayad, hayaan nyo na kami makamit namin ang ustisya. Dahil matagal kami naghintay. Inaalam naman ng Justice Department katuwang ng NBI kung sino-sino pang mga kaanak ng mga nawawala ang inaareglo at kung sino ang nagbabayad para patahimikin sila. Ayan, so yan ang maganda. Hanapin yung nagbigay ng recantation paper, yung pinapirmahan na nabaliktarin yung testimonya. At bakit kasi may Atong Ang na nakalagay doon, di ba, na sa recantation na i-atras ang kaso kay Atong Ang. At wag na maniwala at niloko daw sila ni Dundon Patidungan. Eh kung ganun, klarong-klaro na galing kay Atong Ang yung pera. At saka sino bang tarantadong ama nawala pa yung anak nasa bungiro tapos suportahan pa yung asawa ng 1.5 million at negosyo. Kaya makikita naman yun sa standing, sa status nung kapatid ng asawa na nagbigay, yung ama na nagbigay sa mga anak para ibigay kay sino ba yung pangalan nitong babae dito? Pedral ba yun? Peralta pala. Kaya 100% na ang pera na yun ay galing kay Atong Ang. Galing sa opisina ni Atong Ang para arigluhin. So inisa-isa na pala yan. So kung sino yung medyo mahirap na na standing sa buhay, yun siguro ang nilalapitan para mabuwag itong grupo ng mga nagtestimonya. Mabuwag itong grupo ng mga nagkaso kontra kay Atong Ang. At kapag nabuwag na yan, of course, kung nag-iisa na lang yung naiwan, isa na lang o dalawa, ay talagang hihina at pwede nang aatras. Di ba kasi wala nang mangyari. O konti na lang sila. Dati, 20 yan Di ba nung nakaraang buwan, 20 lahat sila na nagpakuha ng DNA. At pumirma doon sa DOJ na sila nga ay nagreklamo sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Okay, tapusin na natin ang video. Kurtisi sa atin ng GMA with Emil Sumangil. Kung gusto nilang kalikutin yung kaso, nagkakamali sila. Andyan na yung kaso. Kaya, kailangan talaga ito'y maging aral din sa mga
sa lahat na pagka ganito na po ang estado ng kaso, ay hindi ho tayo dapat makialam at awatin ang proseso ng batas. Ang CIDG sinabing 2 pang suspect ang pinagkakanap kaugnay sa naturang panunuhol, lalo't may pagbabanta raw na natanggap ang complainant. We will act on any complaint. You can be sure na we will be assisting and ensure that justice will be served. That's the marching order of the Chief PNP. Ayon naman sa abogado ni Ang, wala silang inotorisa para aregluhin ang kaanak ng mga nawawala. Hindi rin nila dadalo si Ang sa preliminary investigation bukas sa DOJ dahil pag-aaralan pa nila ang mga dokumento at maghahain ng counter affidavit sa takdang oras. Wala po kaming ino-authorize na sino man na mag-solicit ng kung anong mga withdrawal. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil. Maraming salamat, Emil Sumangil ng GMA. 24 oras. Well, balikan natin tong ating reaksyon dito. Bakit sinabi ni Atong Ang na wala silang ino-authorize na magbigay ng suhol para baliktarin ang complaint? Sino ba namang gago na magsasayang ng 1.5 million para ibigay doon sa kay Peralta sa babae na naiwan, di ba, ng sabungero? Pag-isipan nyo nga mga kababayan, kahit ako ay kahit anong isip ko babalik kay Atong Ang kasi ang pinapirmahan na recantation o itong pagbaliktad na papel na affidavit ay sabi ay iatras ang bali ito yung nakasulat na ako ay pumirma nitong papel na ito na affidavit para iatras ang kaso ko kay Atong Ang. Yun ang nakaano eh. At saka hindi na ako naniniwala kay Dondon Patidungan. Ganun yung tenor eh. Sino bang gago na magsayang ng 1.5 million para ibigay lamang na walang koneksyon kay Atong Ang? Kaya klarong-klaro na yan na talagang ginagapang ni Atong Ang, sino ba namang magnanakaw ang aamin, di ba? Lahat ng magnanakaw hindi talaga umaamin eh. So ganun din ito, kung aamin siya, kulong siya, di ba? Kaya hindi talaga siya aamin hanggang sa libingan. Hanggang sa libingan ay ayaw ng umamin yan ni Atong Ang kasi takot silang makulong eh. Alright, so hanggang dito na lamang ako mga ka-Golden Boy, mga kababayan. Pag-comment na lang sa inyong mga gustong sabihin sa ating comment section down below. At sa mga bago pa lamang nakabisita sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creator. Hanggang sa muli, ingat ang lahat.